Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Una, siyempre nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin, sa kanyang pagpapala po sa ating mga buhay. At salamat din po sa inyo mga kapatid at kahit na kayo po ay busy sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, ay tunay na ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan po sa inyo sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ang nagdala po sa inyo sa oras na to upang kayo po ay makaparinig ng kanyang banal na salita. Ngayon, ang isi-share ko po sa inyo ngayon mga kapatid ay isa po sa mga homeworks po namin na binigay po sa amin ng isa po sa mga pastors po sa namin na nagtuturo po sa amin. Ngayon, ang isi-share ko po is dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. So nakasulat po dito na, Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So una, dito po sa Remember now thy Creator in the days of thy youth. Meaning po, ito po yung mga panahon na tayo po ay bata pa, tayo po ay malusog pa, at lahat po ng parte po ng ating mga katawan ay nagpapangsyon pa ng maayos. Nakakakita pa po tayo, nakakarinig pa po tayo, nakakaunawa pa po tayo, nakakapaglakad pa po tayo upang pumunta sa bahay, sambahan. Ngayon, dito naman po sa sumunod na sinabi, while the evil days come not, nor the years draw nigh, ibig sabihin po is ito yung mga panahon na tayo po ay matanda na, uugod-ugod na, at hindi lang basta ugod-ugod, hindi na makalakad, tayo po ay bedridden na, hindi na tayo makakalakad papunta sa bahay-sambahan, hindi na rin po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi na po tayo nakakita o nakakabasa, hindi na rin po tayo nakakaunawa. Ngayon, ang gagamitin ko pong ilustrasyon ngayon po sa ating ibabahagi sa inyo po ay 3 kandila. So magsusulat lang ako mga kapatid. So ito po. So yung isang kandila, ito po yung sinasabi natin na bata pa. Kumbaga, malaki pa siya, bago pa siya, bata pa siya. Ibig sabihin, ito po yung malusog pala, malusog pa siya at nagpapangsyon pa ng maayos ang kanyang pangangatawan. Yung sumunod naman po is matanda na. Ngunit, malusog pa siya. Nagpapangsyon pa po ng maayos ang kanyang katawan, ngunit malapit na rin siyang managutan ng hininga. Ngayon, yung pangatlo, ang pinakamahirap po, ito na po yung evil days. Ito po yung sinasabi natin, kung titignan nyo, nakahiga na po yung candle. Kumbaga tunaw na siya, o halos mamamatay na siya ng mga ilang oras na lang, o kahit anong oras, pwede na siyang mawala. Ito po ay yung taong naka-bedridden na. Ngayon, silang tatlo po ay pare-parehas pa po silang buhay, ngunit patay. So ano pong ibig sabihin nun? Buhay po sila, ngunit dahil sa hindi po sila tumanggap sa Panginoong Hesus, sila po ay sa harapan ng Panginoong Hesus, sila po ay mga patay. Lalong-lalo na po itong pinakabata sa kanila. Akala niya, siya po ay buhay na buhay, ngunit ang totoo niyan po ay patay po siya sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, basahin po ulit natin sa Ecclesiastes chapter 12, Remember now thy Creator in the days of thy youth. Ibig sabihin po, itong bata na to ay kailangan tumanggap sa Panginoong Hesus habang siya ay bata pa. Kasi katulad ng sinabi ko po kanina, na ang mga bata po ay malulusog pa, maayos pang pangangatawan, nakakarinig pa ng maayos, nakakapagsalita pa, nakakapag-share pa ng salita ng Panginoon, nakakaunawa pa, nakakalakad pa, papuntang bahay-sambahan. Ngayon, sabihin po natin na siya po ay tumanggap, so lagyan na po natin siya ng fire.
kasi tumanggap na po siya. Ibig sabihin, yung fire na yun, ito na po yung si Panginoong Hesus na nananahan na sa kanyang buhay. Maaring siya'y maubos o siya'y mamatay, ngunit ang Panginoong Hesus ay nananahan na sa kanyang buhay. Ibig sabihin, paubos man siya, ngunit ito na yung mga panahon na ginagamit na siya ng Panginoon, alagad na siya ng Panginoon, at nagbubunga na po siya. Ngayon, sabihin natin na yung matanda na malusog ay tumanggap din sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus natin, ayan, tumanggap na rin po siya. So, nananahan na sa kanya ang Panginoong Hesus. At marami pang pwedeng panggamitan sa kanya ng Panginoong Hesus. Sabihin po natin na yung pangatlo, ito, yung bedridden na, dito po sa case na to, mahirap na pong mananahan ang Espiritu ng Panginoong Hesus sa kanya sapagkat sindihan mo man yan, katulad nito, ay mamamatay din agad sapagkat kung makikita nyo, ang kanyang yung dito, nakahiga na rin, kaya mamamatay din siya agad. Diba? Nakita niyo ito? Yung parang stick. Nakahiga na po mga kapatid, kaya kahit sindihan mo yan, mamamatay agad. Ngayon, tignan po ulit natin yung matanda na malusog pa. Sabihin natin na naubos o namatay na siya. So, tanggalin na po natin yung fire. Ngayon, ang papalit na po dito sa fire is usok na. Makikita niyo may usok na, nawala na yung fire dun sa pangalawa. Nawala na yung fire. Ang pumalit is usok na. Ayun, basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, ibig sabihin, mga kapatid, na yung espiritu na galing sa Panginoon ay bumalik na po sa Kanya. Kung makikita nyo, nandito na yung usok. Namatay na siya, kaya bumalik na po sa Kanya, sa Panginoon, ang espiritu ng Panginoon. So, yun lang po mga kapatid, na way nagsilbing blessing po ito sa ating lahat. Nakaka-bless po ang pag-aralan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, at nagpapasalamat po ako muli at tayo po ay nakakasama ngayong hapon at naway makakasama po ako po kayo muli sa aking mga susunod na video upang sabay-sabay po tayo matuto sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, muli po, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa ating lahat. Ang Panginoon po ay naway patuloy na mananahan po sa ating mga buhay. Sa lahat po mga kapatid, God bless po.